Noong 2016, dinaya si Marcos. Sumigaw siya. Dinaya ako. Ako ang pinaharap nila sa mainstream at foreign media para i-explain kung paano dinaya si Marcos. Kaya mula noon, nagtrabaho ako sa kanila. Nagboluntaryo po ako sa kanila sa loob ng 6 na taon. Walang bayad kahit piso. Walang bayad kahit piso. Tinatawag kami, nagpapakain sa kanilang bahay, 1:00 ng umaga na ako nakakauwi. Pero walang bayad lahat yun. Noong 2018, nagtistigo ako sa Senado at sinabi ko, may 459 presinto na nagtatransmit na ng resulta 1 araw bago ang halalan. 4 na buwan pagkatapos noon, pinatay ang aking personal aide and best friend ng 20 pulis. Tinorture at grinder ang 4 na ngipin sa harap, kalahati na lang ang natira. In fairness naman sa mga Marcos, nagpadala ng bulaklak. Okay lang, walang problema. Nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, tinawag ako ni Lisa Marcos. Ito ang opening line niya. Pwede bang pumunta ka sa headquarters kahit 2 beses lang 1 araw, ay 1 linggo? Sabi ko, walang problema. Kahit araw-araw pa, pupunta ako ng headquarters. Tas ito ang next na sabi niya, magkano ibabayad ko sa'yo? Wait. Sabi ko sa kanya, di ba magkatrabaho tayo ng 6 na taon, wala ka naman binayad sa akin kahit piso? Ba't ako magpapabayad ngayon? Tas ito ang sabi niya, di bali na, pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng COMELEC. Natuwa ako doon kasi malilinis na natin ang ating election system. Mapatalsik ko na si Smartmatic. Sabi niya, pagkatapos nun, gagawin kitang chairman. Okay lang, walang problema. December 10, 2021, 2 buwan pagkatapos nag-file ni Bongbong Marcos ng Certificate of Candidacy, tinext ako ng sekretary ni Lisa Marcos. Pinapapunta ka ni Lam, Lisa Araneta Marcos. Pinapapunta ka ni Lam sa address na to. May meeting kayo ng Smartmatic. Okay? Magmi-meeting daw kami at ang Smartmatic. Akala ko ba'y kalaban natin to? Okay. Doon sa meeting na yon, walang, take note, walang representative si Sara Duterte. Ang representative na nandun sa meeting, kay Lisa Marcos at si Tambi. Si Tambaloslos. Magkakuntsaba na yung dalawa noon pa. Nandoon ang abogado ni Tambi. Siyempre, kilala ko yun. Bakit? Kasi abogado ko rin siya. So, hindi ako pwedeng magkamali. Pagkatapos noon, may ikalawang meeting. Si Cesar Flores, ang dating pinuno ng Smartmatic sa Pilipinas. Nag-video conference kami. Dahil kalaban ko si Cesar Flores at Smartmatic, sabi ng mga tauhan ni Lisa Marcos, magtago ka. Kasi baka hindi magsasalita pag makita ka. Ako naman, nagtago ako doon sa may sofa. Pero kitang-kita ko, nandun si Lisa Marcos at nandun si Cesar Flores. Pangalawang meeting sa Smartmatic. Ito yung pangatlo, mas mabigat. Nang araw na yon, may meeting ako kay Lisa Marcos na kaming dalawa lang, one-on-one. Dumating tong dalawang marites, si Hubert Guevara at si Ivan Oy. Si Hubert Guevara ginawa niyang Senior Deputy Executive Secretary. Si Ivan Oy ginawang Secretary ng Department of Information and Communications Technology. Sumabay sila sa akin sa meeting. Wala naman silang kasama doon eh. Tapos nung pumasok na kami sa opisina ni Lisa Marcos,
Dito si Ivan Oy, si Hubert Guevara, si Ivan Oy, ako rito. Nakaharap si Lisa Marcos dito. Oh, kompleto yung drama ko, di ba? Oh. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Tapos labay lingon sa akin, but not you, because they hate you so much. Ayan. Isa-isahin natin. Anong ibig sabihin ng meeting niya sa may-ari ng Smartmatic? Gawin muna natin Tagalog. Pare, may pakikipagpulong ako sa may-ari ng Smartmatic. Kailangan ko ng 2 technical guys. Pero hindi ka pwede. Dahil galit na galit sila sa iyo. So ano bang pagpupulungan nila? Magdarasal ba silang 3 doon? Hindi. Bakit mo kailangan ng 2 technical guys? Tandaan nyo, yung pagbibilang ng boto, alam na yan ni Lisa Marcos. Hindi na kailangang i-explain sa kanya dahil 6 na taon na akong nag-i-explain sa kanya. So anong diskusyon ang kailanganin niya ang technical guys? Walang iba kundi paano manipulahin ang boto. Hindi pagbibilang ng boto dahil intindimos na ni Lisa Marcos yun, naintindihan na niya paano bibilangin ang boto. For her to need 2 technical guys, ang pag-uusapan, paano mamanipulahin ang boto. Pero hindi ikaw pwede, Glenn Chong, dahil galit na galit sila sa'yo. So, ibig sabihin, sinabihan na siya ni Smartmatic, mabigat ang ating pag-uusapan technical. Of Smartmatic. Yun ang kamiting ni Lisa Marcos. So alam nyo, hindi na ako nag-apply nung umupo na sila sa Malacanang dahil alam ko nang binenta na ang ulo ko. Parang John the Baptist, pinugot kasi sumayaw si Salome sa harap ni Herodes. So hindi na ako nag-apply. Tumawag ang Malacanang, mag-apply ka na sa Comelec. Tapos 3 beses nila akong binaypas, hindi nila ako pinili. Hindi ako nagreklamo. Dahil alam kong binenta ako. Tapos, wala silang narinig sa akin, bumalik. Sabi nila, okay ba raw sa'yo? NTC commissioner ka. Alam nyo, mababang posisyon yon kaysa congressman. Pero tinanggap ko, dahil ang nasa isip ko, dudublihin ko yung free data ninyo. Pwpersahin ko ang telco for the same price, dapat doble yung free data na mga tao. Yun ang gusto kong mangyari. Hindi ko inisip na huhulihin ko sila sa kanilang dayaan. Yung pala, nagreklamo si Smartmatic. Pero, noong December 9, 2023, pinirmahan na ni Ngetbo. Bongit kasi ang tawag ni Lisa Marcos sa kanyang asawa. Ngetbo na lang kasi pangit din naman yung dalawa eh. So, pinirmahan ni Ngetbo yung aking appointment as NTC Commissioner. Nagreklamo si Comelec, bakit yan ang pinili ninyo? Pag siya ang Commissioner ng Comelec, hawak niya ang telco. Makikita niya ang pandaraya natin kasi dadaan sa telco yung transmission data. Ayun, binawa yung appointment ko. Tapos, wait, bumalik sila. May instruction kami kay Presidente. Pumili ka ng mga posisyon na bakante para doon ka ilagay. Sabi ko, no. Hindi na ako magpapalaro sa inyo. Tama na. 3 beses nyo na akong binaypas. Tapos ngayon, binigyan, binawi. Anong tingin nyo sa akin? Siguro nagkamali si Lisa Marcos. Akala niya, lahat ng Pilipino luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Not me! Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 Yan ang
ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Ang kailangan ko, malinis na halalan para sa sambayanang Pilipino. Ano ang sigaw ng bayan? Ang tao, ang bayan, hindi magagapi!